Okay lang sa akin kung sino mga kasama mo. Mag-inom ka, gumala ka. Walang problema sa akin. Sana ganun ka rin sa akin. Bahala ka nga. Doon ka na sa Jake mo. Napakasimpleng bagay ng hinihiling ko, di mo magawa? My gosh, Reese! Para kang bata! Eh di ako na bata. Wala na ako ng gana kumain. Oh, ayan. Yan yung flash drive. Mag-review ka mag-isa. Kasama ka doon kay Jake. Reese naman! Oy! Saan ka pupunta? Sa library. Magpapalamig. Palagi na lang kami noong away bati ni Reese, Papa Dudut. Kaya pareho naming napagdesisyonan na tapusin na lamang ang relasyon namin para sa ikabubutin naming dalawa. Siguro ay may iba pang plano para sa amin si Lord. Kaya kami hindi nag-click ni Reese bilang magkarelasyon. Ganoon man ang nangyari ay nanatili pa rin kaming magkaibigan. Dahil siguro magkaklase kami at araw-araw naman kaming nagkikita kaya nagstay kami as friends. Nagsimulang tumibay ang relasyon namin, Papa Dudut, bago kami matapos sa first year college. Naging groupmates kami noon sa isang school project si Reese, Papa Dudut. Samantalang ako, English naman ang forte ko. Mas lumalim pa ang pagkakaibigan namin dalawa noong inaya niya akong sumama sa church nila. Doon ko lang na-realize na malapit din pala si Reese sa Panginoon. Simula noon ay naging parte na ng routine namin ang magkasamang umattend ng service sa church at sumali sa mga Bible study. Paminsan-minsan ay meron din kaming Bible study sa bahay namin, bahay nila at maging sa school kasama ang iba pa naming kaibigan. Lord. Oh, eto na yung pinakahihintay mo. Malalapag ko na. Mainit-init pa. Ano yan? Kwek-kwek. Kwek-kwek? Pero blue? Eh, wala kaming food coloring dito sa bahay. Akala ko kasi automatic na nagiging orange kapag naluto na yung kwek-kwek. Di ko naman alam na kailangan palang kulayan yan. Di tuloy ako nakabili nung namalengke ako. Pero in fairness, okay na rin to para kakaiba. Kwek-kwek mo blue. Uy, nag-effort ako para dyan ha. Kaya hindi libre lait. Dapat nga bawal lait eh. Ikaw tong pinapakain. Grabe ka. Last month ako ang nagluto ng merienda natin At next month ikaw ulit ang taya. Sige, hahainan din kita ng kakaibang pagkain. Abangan ko yan ha. Ano? Simula na tayo? Ikaw na mauna. Total, ikaw ang host ngayon. Okay. Nasaan ba yung notebook ko? Ayun. Okay. Blessed are the eyes that see what you see. Luke chapter 10, verse 23. Naalala mo pa ba yung quiz natin kay Prof. Martinez? Alin? Yung napagalitan ka? Oo, yun. Kaya ako napagalitan kasi inulit ko yung tanong from 1 to 5. Eh, hindi ka raw kasi nakikinig. Hindi sa hindi ako nakikinig. Pinaulit ko yung tanong para kay Jake. Si Jake? Bakit? Magkatabi kasi kami ni Jake noong time na yon. Tapos, nasa kalagitnaan na tayo ng quiz nung mapansin ko si Jake na may hinahanap sa bag niya. Yun pala, wala siyang ballpen. Kaya yun, di ko siya nakita. Malamang bagsak na yun sa quiz. Kaya dapat, thankful tayo kay Lord kasi binigyan niya tayo ng mata. Kailangan gamitin natin tong instrument para tingnan kung sino yung mga taong nangangailangan ng tulong. Huwag tayo magbulag-bulagan. Amen to that. Ayun. O ikaw naman. Ito, favorite ko to Isaiah chapter 43, verse 19. Behold, I am doing a new thing. Sakto tong verse na to sa ginagawa natin ngayon. Itong paggawa ng daily devotions, bago sa routine ko to, sa totoo lang. Ito yung new thing sa buhay ko ngayon. At hindi ko ine-expect na may enjoy ko tong bagong hobby natin na to. Kaya thankful ako sa'yo, Reese. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapalapit kay Lord. Dahil dito sa ginagawa natin, mas lumalawak ang pangunawa ko sa mga bagay-bagay. Mas humahaba ang pasensya ko, nag-iiba ang pagtingin ko sa mga nasa paligid ko. Para bang nag-i-improve ako as a person. Kaya salamat talaga sa'yo. Walang anuman. Masaya ako malamang masaya ka. At dahil dyan, meron din ako isa para sa'yo. Teka lang. Hanapin ko sandali.
Father, not my will, but yours be done. Luke chapter 22, verse 42. Okay, paano ko ba sisimulan to? Alam mo bang chick boy ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko nung high school kami? Talaga? Bakit? Hindi ko rin alam. Kasi ang totoo niyan, never pa ako nagka-girlfriend. Ikaw yung first girlfriend ko. Pero nung high school kasi ako, marami akong niligawan kung alam mo lang. Kaso, palagi akong busted every time na nanliligaw ako. Ewan ko kung anong mali sa akin. Siguro pangit lang talaga ako. Uy, hindi Basta ganun. Kaya palaging kasama sa prayers ko noon na sana magka-girlfriend na ako. Hindi nawawala yun. Nung nag-college na ako, nakilala kita. Tapos naging tayo. Kaso umiral naman yung pagiging insecure ko sa sarili ko kaya naging seloso ako. Then, na-realize ko na hindi ko pala kailangan ng girlfriend para sumaya. Kaibigan lang pala ang kailangan ko. At ikaw nga yun. Ikaw yung binigay ni Lord sa akin. Kaya simula nun, tuwing nagpe-pray ako, hindi na ako humihingi. Sinashare ko na lang kay Lord kung ano yung mga problema ko, yung worries ko, at hinahayaan ko na lang na siya ang mag-decide para sa akin. Kasi siya ang mas nakakaalam na magiging takbo ng buhay natin eh. Grabe ka. Na-touch naman ako dun. Alam mo, thankful din ako na nagstay ka sa buhay ko kahit hindi nag-work out yung relationship natin. Siguro nga, meant to be as friends talaga tayo at hindi lovers. Mas nagkiklik tayo bilang best friends eh. At siguro, yun ang plano ni Lord sa ating dalawa. Siguro nga. Kaya araw-araw kitang ipinagpapasalamat sa kanya. Ako rin. Oh, walang iiyak ha. Hindi to drama-rama sa hapon. Ikaw kasi. Tikman mo na muna kaya itong kwek-kwek na niluto ko bago tayo magpatuloy. Amin na nga yung tinidor. Papa Dudut, hindi ko inaasahan na ganon ang naging takbo ng relationship namin ni Reese. Mula sa lovers ay naging matalik kaming magkaibigan. Malimit lamang tayong makakita ng ganitong senaryo dahil karaniwan sa mga naghihiwalay ay bitter sa isa't isa. Sa sitwasyon namin, hindi man kami pinalad pagdating sa intimate love ay naging maswerte naman kami dahil sa pagkakaibigang nabuo namin sa loob ng ilang taon. After 2 years, third year college na kami noon at sa loob ng mga taong lumipas, ay mas lumalim pa ang samahan namin ni Reese. Palagi kami magkasama through ups and downs. Naging sandalan namin ang isa't isa tuwing sinusubo kami ng panahon. At number 1 supporter rin namin ang bawat isa sa mga success na natatanggap namin. Parang kapatid na nga ang naging turing ko kay Reese na naging protector ko sa mga taong nakapaligid sa akin. Pero Papa Dudut, hanggat tayo'y humihinga, ay hindi tayo nauubusan ng pagsubok sa buhay. Dumating ang araw kung saan ay sinubok ang tatag ng loob ko at pananalig sa Diyos. Nangyari ang isa sa mga bagay na pinakatatakutan ko nang matanggap ko ang balita na inatake sa puso ang papa ko na noon ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Papa Dudut, malaki ang pasasalamat ko kay Lord dahil hindi niya pinabayaan ng